Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makikita po ninyo dulot ng easterlies o yung hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko, medyo maulap yung kalangitan, mga kaulapan po ito, partikular na sa ilang bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may area na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, yung Quezon Province, maging Bulacan, Rizal, at posible po sa Kamaynilaan, medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Ang iba pang bahagi nating bansa, makita nyo halos dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ay fair weather po na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat sa ngayon po, wala pa tayong low pressure area na minomonitor, makikita po natin may cloud clusters dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Monitor po natin yan kung posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala pa tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin may mga tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may Quezon Province, sa mga silangang bahagi po ng Central Luzon, itong Bulacan, kasama yung Rizal, at gayon din sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ang nalalabing bahagi nating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan, lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pag-ulan ng mga 1 hanggang 2 oras lamang. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, makita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Localized thunderstorms din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang ating inaasahang magiging lagay ng ating mga baybay dagat. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at mga sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon hanggang sa weekend. So sa ngayon po, asahan pa rin natin bukas, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Posibleng mawala na po itong mga kaulapan na by tomorrow. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Luzon dahil posible po itong kaulapan na ito ay kung sakali po mag-develop into a low pressure area, kikilos pa silangan. Meron po tayo isang information, Ito po yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito po yung potential na may mabuong bagyo sa sunod na 2 linggo. Makikita nyo, for September 29 hanggang October 5, posible nga po na may mabuong bagyo sa susunod hanggang bandang October 5 at posible po Central Luzon or Northern Luzon yung maging tahakin ito. So makikita po natin sa mga susunod na araw kung ito bang cloud clusters sa nasa may silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility yung posibleng ma-develop into a low pressure area or maging bagyo din po.